Ako si Luz at may ibabahagi akong kwento. Patungkol ito sa karanasan namin ng kapatid kong si Rod. Si Rod po ay kakambal kong lalaki pero hindi kami lumaki sa iisang bahay. Namatay ang nanay namin kaya pinakupkup kami sa magkakaibang magulang yon. Yung nanay kasi namin, bayaran po siya sa may Japan noon. Umuwi na lamang ito noon na buntis na. Tapos doon lang sa kaibigan niya sa Iloilo, nakisilong ito para mairaos ang pagbubuntis niya. Wala na rin kasing magulang ang nanay namin. At sa kasamaang palad, pagkasilang sa amin ay namatay ito. Hindi naman magkakalayo ang mga bahay namin ni Rod sa Iloilo. Nasa Lambunaw ako at siya naman ay nasa Kalinog. Katunayan ay nagkikita kami ni Rod tuwing linggo. Mababait naman ang mga kumupop sa amin noon. Madali lang napapakiusapan. Sa natatandaan ko ay nasa edad 13 taong gulang kami noon ng kapatid ko nang maranasan namin ang isang bagay na siyang masasabi kong hindi pangkaraniwan. Ilang dekada na ang nakaraan. Una, sa panig ng kapatid kong si Rod. Noong bumisita ako sa kanya sa Kalinog, kasama ng inain ko na itago na lamang natin sa pangalang nanay ni Risa. Nag-usap kami ng kapatid ko. Ang sabi niya sa akin ay natatakot daw siya tuwing gabi dahil may kung ano-anong nagpapakita sa kanya. Hindi niya mawari kung tao ba o hindi nun. Kasi nga madilim. Pero nakakasiguro siyang hindi yun pangkaraniwan. Ang bahay ng kapatid ko ay malaki. 2 palapag na may magandang bukana o tugaran. Kung saan naman nakabungad din doon ang beranda. Ang mga kumupkop sa kanya ay mga matatanda na. Naitago na lamang nating nanay Auring at tatay Hildo. May mga anak naman ang mga ito. Kaso ay bumukod na ng bahay dahil may sarili ng pamilya. Wala namang problema dahil may negosyo itong 2 matanda na siyang naging gatasan nila linggo-linggo. Basta, partikular ito sa lupain at may mga tanim ditong naani kaagad na pinamamahalaan naman ng kanilang mga saop. Sa madaling salita, may kaya ang kumukop kay Rod at mababait. Gusto pang pati ako kukupin na rin kaso hindi naman pumapayag ang amain at inain ko. Wala din kasi silang anak o hindi nabiyayaan ng anak. Kako sa kapatid ko, natatakot ba siya? Ang sabi naman ni Rod ay hindi umano. Nung una takot siya pero kalaunan nasanay na lamang umano siya sa nakikita niya. Nagtanong ako kung saan nagpapakita ang mga nilalang. Ang sabi niya ay kung saan siya naroroon. May nagpapakita sa kanya. Pero mga anino lang at nawawala kaagad yon. Ito namang inahin kong si Nanay Nerissa ay naroroon habang nag-uusap kami. At ayon sa kanya ay ipatingin daw ang kapatid ko sa isang albularyo. Kasi nga, ang naiisip niya sa mga sandaling yon habang nagpapaliwanag si Rod, parang ginagambala ang kapatid ko. Rod, ikaw, ano sa tingin mo? Gusto mo bang mapatingnan sa albularyo? Alam ba ito nila Nanay Auring at Tatay Hildo? Tanong ko nun. Ayon naman kay Rod, hindi umano. Hindi niya sinasabi at baka mag-alala ang mga ito. May sakit pa naman daw sa puso itong si Tatay Hildo. Mabuti siguro yung naiisip mo Nanay ni Risa. Parang hindi na po maganda eh. Araw-araw na lang kasi. Nung bumisita po dito si Luz kumakailan, hindi naman po ganun kalala. Parang guni-guni ko lang pero nang tumagal po, napagtatanto ko na parang hindi na po normal eh. Sa puntong yon, nagpaalam ang nanay ni Risa kila Nanay Auring at Tatay Hildo. Ang dinahilan, igagala ang kapatid ko na magkasama kaming 2. Ilang araw at babalik ka agad. Pumayag naman ng mga ito
Inuwi namin si Rod sa mismong bahay namin. Nga pala, etong mga kumupop sa akin, ito talagang kaibigan ng nanay namin Yumao. Ang asawa ni nanay ni Risa ay itago na lamang nating Tatay Vic. Kapwa na naman silang mabait na wala ding ipinagkaiba sa mga kumupop sa kakambal ko. Sa tagong banda ng Lambunaw ito na kung saan marami kaming kapitbahay. Payak naman ang tirahan namin, nakagaya lamang din ng mga makikita sa lugar na yon. Bagamat ganun ay may pinagkakakitaan naman si nanay ni Risa. Komprador kasi ng mga hayupan itong si Tatay Vic at binabiyahe sa Iloilo. Gabi na nang makarating kami, kaya minabuti mo nang ipagpabukas na lamang ang pagpapasuri kay Rod. Pero nang gabing yon, hindi ko alam kung bakit pati ako may nakikita na rin. Basta habang katapi ko si Rod noon sa silid ko, biglang bumangon ito at ang sabi, naririyan na naman umano. Maging doon sa lugar na namin ay sinusundan umano siya. Nakaramdam ako ng takot hanggang sa binuksan niya ang bintana. At doon ay nanlaki ang mga mata ko. May mga anino nga. At totoo ang mga sinasabi ng kapatid ko. Pero ang tanong, bakit pati ako ay nakikita ko? Kung siya lang talaga ang ginagambala nun. Hindi man natatakot ang kapatid ko pero ako noon ay talagang gusto ko nang sumigaw. 4 ang nakikita namin sa labas nun. Pusturang tao. May malaki at maliit din. Pero sobrang itim nila. Hindi ko alam kung ganun ba talaga ang kulay kasi nga nasa madilim na bahagi yon. Maliban na lang sa mga mata nitong angat sa kaputian. Nawari ba'y mga mata ng pusa na tinamaan ng liwanag? Sila yung nakikita ko dun sa amin. Yung malaking yan, laging nakasilip sa bintana. Wika ng kapatid ko. Mabilis ko namang isinara ang bintana noon dahil hindi ko na talaga kinakaya. Kinabukasan, sinabi namin ito kay Nanay Nerissa. Na pati ako ay nakikita ko na rin sila. Ayon naman kay Nanay Nerissa, malalaman namin naman ang totoo sa oras na dumating na ang albularyo. Gawa ng pinuntahan na ni Tatay Vic yun. Sa naaalala ko noon, tanghali na yon nang dumating ang isang matandang babae na para bang nagulat pa ito nang makita kami ng kapatid ko. Napakalikot ng kanyang mga mata na ginala sa buong paligid. Dumakot ito ng lupa at sinaboy ito sa mga tanim. Partida. Hindi pa nasusuri ang kapatid ko pero may sinabi ng albularyong yon na itago na lamang natin sa pangalang Aling Sidad. Abay, ang lalakas ng mga batang ito. Ito na ba ang magkakambal ni Risa? Ang babae yung nasa panig mo ano? Malaki ang posibilidad na itong kambal na ito ay magiging katulad ko balang araw. Hindi lang magiging katulad ko, kundi higit pa. Yung nararamdaman ko sa paligid ng bahay nyo, nakakakilabot. Pero hindi sila banta. Paliwanag ni Aling Sidad noon. Nang marinig naman ni Nanay Nerissa mga salaysay nito, napatanong ito kung ano ang ibig sabihin ng albularyo. Hindi ba halata? Maging dito'y sumunod ang mga elemento. Tapos ngayon nang nagbuklod na ang kambal, sabay na silang nakakakita. Nakakamangha. Ngayon lang sa tanang buhay ko. Alam nyo, may mga elemento talagang umiiral. Mga engkanto na nagbabantay sa mga mahalagang bagay. Ang iba naman, lamang lupang lokal na pahirap sa mga tao. Kung saan-saan na lang nakatira. Tapos kapag nasasagi, nagagalit naman. Ito na yung tinatamaan tayo ng bati. Wika ni Aling Sidad nun. Dagdag pa nito,
Ang nakikita daw namin ng kapatid ko, ito yung mga engkanto na nagbabantay sa mahalagang bagay. Kagaya na lamang ng lagusan, mutya at marami pang iba. At kasama na kami sa mga binabantayan. Isa lang ang ibig sabihin, mahahalagang bagay umano kami. Malamang ay may tahas o hindi naman kaya kaming dalawa ng kapatid ko ay yung mga tinatawag na virtudes. Kumbaga, bata pa lang ay may mahiwaga na sa amin. Kung sa bagay pa, mutya daw kami ng kakambal ko pero nasa katawan ng tao. Mahirap intindihin nung una pero ipinaliwanag itong maigi ng albularyong yon. Lalo na nang nagsagawa siya ng isang proseso na magpapatunay na totoo ang mga sinasabi niya. Matapos makapag-usap, pinaupo kami ni Rod sa sala nun. Magkakahawak ang kamay namin habang magkaharap kami. Pinasara ang bintana. Pinatay ang ilaw. Naroroon sa loob si Nanay Nerissa at Tatay Vic. Habang si Aling Sidad naman ay nagtitirik ang mga kandilang puti sa gilid namin. Kinakabahan ako nun. Maging si Rod ay aminado akong kinakabahan din siya. Ramdam ko kasi ang paghigpit ng pagkahawak niya sa kamay ko. Umaga pa sa puntong yon, kung hindi ako nagkakamali. Nasa 10:00 pa. At dahil nga nakasara ang pintuan at bintana, talagang madilim ang loob nun. Pero kahit papano'y may maaaninag naman. Ilang saglit lang ay sinabi ni Aling Sidad na masdan daw nila Nanay Nerissa at Tatay Vic ang nasa paligid namin nun. Yan ay kapag nasindihan na mga kandila. Luz, at ikaw Rod, ipikit nyo ang mga mata nyo. Maging panatag kayo at isipin nyong nasa magandang lugar kayo. Mungkahi ng albularyo. Ipinikit naman namin noon ni Rod ang mga mata namin. Hanggang sa naramdaman ko na lang na umiinit ang tagiliran ko. Isang indikasyon na may sindi na ang mga kandila nun. Hanggang sa narinig ko ang pagsigaw ni Nanay Nerissa. Kasunod naman noon ang pagbibitaw ng mabibigat na salita ng Tatay Vic. Kung hindi ako nagkakamali nun, may nakikita sila sa paligid namin ng kapatid ko. Niyugyug ni Rod ang kamay ko. Nagsenyas itong ibuka ko daw ang mga mata ko. Ang sabi ko naman, makakakita lamang ako ng nakakatakot nun. Huwag kang mag-alala. Hanggang sa pagpapakita lang naman yung mga yan. Ibuka mo yung mga mata mo. Ako nga hindi natatakot eh. Ibinuka ko nga ang mga mata ko, Sir Seth. Unang bumungad sa akin ay sila Nanay Nerissa. Naroroon banda sa kusina sila Tatay Vic. Takot na takot ang kanilang mukha nun. Hanggang sa paggala ko ng paningin ko. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Halos siwalayan ako ng diwa nun. Paano ba naman kasi? Katabi namin yung mga napakapangit na nilalang. Kung kagabi ay anino at matalang ang mga nakikita ko, ngayon ay hindi na. Buong itsura na nila at detalyado ito. Parang mga impakto. Maamo naman ang mga mukha at nakangisi pa. Siguro, yung hindi lang nakakatakot doon ay yung batang parang tao lang na nasa tabi ni Rod. Sa gilid ito nakaupo na waribay ginagaya ang posisyon namin. Pero yung mga mata nito, kulay berde yon. Parang wala lang kay Rod yun. Napakakalmado niya. Parang feel at home lang para sa kanya. Habang ako naman, dilat na dilat ang mga mata at tumutulo na mga luha ko nun. Nanginginig na ako nun. Bali ganito ang posisyon namin, Sir Seth. Nakaupo kami sa papag. Sa bawat gilid ko ay nakikita ko ang mga nakadungaw na mukha.
Nakaupo din ang mga iyon na waribay sinadyang tumabi sa amin. 4 silang lahat at isa lamang doon ang may maayos na mukha. Kaya nang sinabi ko ito yung bata at hindi siya kulay itim. May pagkaaboy nito. Kumpara sa 3 na sobrang iitim, nasing itim na halos ng kadiliman. Pero makikintab na waribay ng lilimahid sa kung anong langis nun. Hanggang sa nagmungkahi na si Aling Sidad na buksan ang bintana. Binuksan naman kagad ni nanay ito. Kasabay din doon ang pagbukas ng ilaw. Naglaho na lamang bigla mga nilalang na yon. Sapat na yon para bigyang sagot ang mga sinabi ko kanina. Itong 2 to hanggat maaari ay pagkaingatan nyo. Nalalagay sila sa peligro. Hindi sa mga elemento, kung hindi sa mga taong nagnanais magkaroon ng lakas na walang katapat. Mutya ang 2 ito. Wika ni Aling Sidad nun. Nakakamangano. Hindi lang bagay ang mutya. Lilinawan ko lang na ang saklaw ng mutya o bertud ay hindi lang sa mga nilika at natagpuan o ipinagkaloob sa isang tao. May mutya ding buhay na katulad namin ni Rod. May mutya din na tao. At ito na nga mga bertudes. Taong may kakayanang gawin ang imposible. Tao na may kakayanang makipag-ugnayan sa mga hindi umiiral sa realidad. At taong may likas na kakayanan na manggamot. Kahit hindi pa dumaan sa mahabang debosyon at pahintulot o basbas nun. Kami yun ni Rod. Napatunayan namin ito ng kakambal ko. May kakaiba nga sa aming 2. Hindi ko alam kung biyaya ba o kamalasan. Basta mga sumunod na nangyari noon, may maganda at may hindi din magandang tagpo. Hindi ko lubos mapagtanto ang lahat. Sa kabila ng masalimuot na buhay ng nanay noon para makaraos, nabiyayaan siya ng katulad namin ni Rod. Doon din sa puntong yun ako nagsimulang alamin kung ano ang nakatago sa pagkatao namin. At doon nagsimula ang lahat na kung saan hanggang sa ngayon kami ng kapatid ko ay nananatiling bertudes. Si Aling Sidad noon ay nagtalaga ng mga araw na dadalaw para na rin masubaybayan kami ng kapatid ko. Kung ano na ang nagiging progreso ng pagkatao namin habang lumalaki. Ang problema, magkakaibang tirahan namin ni Rod noon. Ipinaliwanag ito ni Nanay Nerissa. Sabi naman ni Aling Sidad, dapat daw ay magkakasama kaming 2, lalo't wala pa sa hustong edad noon. Naging problema yon. Sabi kasi ni Nanay Nerissa, tiyak na hindi papayag ang tumatay yung mga magulang ni Rod. Maliban na lang kung kami na mismo ang pupuslit doon sa may kalinog para magsama lamang kaming 2. Vic, ano namang gagawin natin? Hindi naman pwedeng paghiwalayin ng 2. Ano kaya kung doon muna tayo tumira sa bahay nila Nanay Auring? Naloloko ka na ba? Papayag kaya ang mga yon? Sabihin mo ka mo na bibili na lang tayo ng lupa doon at magtayo ng bahay. Basta doon lang sa malapit. Payag ako dyan. Nakakaya naman kasi na pupusti tayo sa bahay ng mga matatandang yun kahit mababait pa. Napakahirap na desisyon yun, Sir Seth. Para lang sa ikabubuti ko at ng kapatid ko, napilitan ng mga kumupkop sa amin ang magdesisyon na kontra sa kanilang loob. Napaiyak pa nga ako nun. Ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin maging sa kapatid ko. Pero iba ang nangyari, Sir Seth. Hindi kami bumili ng lupa at walang singkusing na nagastos nun. Kinausap ni Rod ang Nanay Auring. Sinabi niyang nais niyang mapalapit ako sa kanya. Kung pwede bang bigyan ng lupain ang kumupkop sa akin para maging magkalapit lang kami sa isa't isa nun. Bigyan ng lupa para malipatan ang bahay at maging magkasama kaming kambal kahit papano. Anong sabi ni Nanay Auring? Ora mismo. Ang sabi nito, kahit anong oras ay pwedeng tumira doon. Kahit pa kasama pa ang kumupkop sa amin.
Kasi nga, wala naman silang ibang kasama sa bahay. May sari-sariling pamilya ng mga anak nila. Huwag na lang dito sa bahay, Nay. Nakakahiya po sa ibang mga anak niyo eh. Kung po pwede, dyan lang sa likod magtayo sila ng sariling bahay. Yun ba ang gusto mo, Rod? Eh siya, sige. Ngayon din ay magpapagawa tayo ng isang bahay dyan. Tawagin mo ngayong katiwala natin mag-ama para masimulan kaagad ang pagpaplano. Napakabilis ng pangyari. 1 linggo mahigit lang. Tapos na ang bahay. Nasa magandang pwesto pa ito. Nasa lilim ng malaking puno ng santol. Sa tabi lang mismo ng bahay nila Nanay Auring. Gulat na gulat sina Tatay Vic noon at Nanay Nerissa. Wala pa kasi kaming alam noon na si Rod pala ay nabasbasan ng bahay. Bumisita lamang itong si Rod. Tapos sinabing pwede na daw kaming lumipat. At mas maganda pa daw ang bahay doon, nakakatayo lang. Nagtanong si Tatay Vic kung kaninong bahay. Sabi ni Rod, bahay daw namin. At yung lupa na kinatitirikan, amin din yon. Para walang sabit kapag may nagreklamong anak ni Nanay Auring at Tatay Hildo. Pinagawan pa umano ng dokumento yon. Tuwang-tuwa si Tatay Vic kasi nga nasa Kalinog din kadalasan ng mga kamag-anak niya nakatira. Katunayan, sa Kalinog lumaki si Tatay Vic. Hindi naman problema sa pagkakakitaan dahil kahit saan ay pwedeng umangkat ng hayop o kumompra ng hayop para ibenta. Ang sa akin nga lang noon, dahil hindi pa tapos ang klase ay kailangan ko mag-transfer. At yun na nga nangyari. Bali magkakasama na talaga kami ni Rod. Araw-araw. At dito ko din natuklasan ang ugali ng kapatid ko. Nakatulad ko lang na medyo palabiro. Yun bang hindi pikunin at kung makapag-asar sagad. Hindi naman ako nagagalit sa kanya. Natutuwa pa ako noon. Pinagkaitan kami ng tadhana ng kapatid ko pero nilagay kami ng Panginoon sa mga tamang tao. Siguro ay naging maswerte lamang kami. Marami kasi ngayong mga batang walang mga magulang na gumagala lang. Ang hirap siguro ng buhay nila. Si Aling Sida noon ay 2 beses dumadalaw sa amin sa loob ng 1 buwan. Maliban sa pag-alam sa progreso namin ni Rod, inaalam niya din kung may nagbabanta na ba sa amin. Sa kabutihang palad, wala pa naman daw. Pero darating din ang araw na masusubok ang kakayanan namin ng kapatid ko. Alam niyo Sir Seth, malala pa siguro kami sa mga baliw ng kapatid ko. Talagang may sariling mundo. Hindi na kami katulad ng ibang kabataan. Habang tumatakbo ang araw ay napapansin ko sa sarili ko na parabang lumalakas ang pakiramdam ko. Ewan ko lang, pero dama ko na talaga ang kaibahan nun. Madali na lang akong nagigising. Sa ultimo konting kaluskos man yan, nagigising kaagad ako nun. Hindi naman siguro nababaliw yun dahil kung ano ang naririnig ko at nararamdaman, ay nakikita ko rin talaga. Kadalasan sa mga ito, mga lamang lupa. Habang yung kapatid ko naman, hindi ko alam kung anong nakain at sobrang hilig niya sa pananim. Hindi yung pananim na karaniwan, yung mga pananim na may silbi. Mga gamot. Si Rod ngayong naghihilot sa mga kumupkup sa kanya. As in napakagaling niya sa paghihilot. Nawawala ang lagnat ng isang tao noon. Unti-unting nakikilala noon ang kapatid ko bilang manghihilot. Yung mga kumupkup sa kanya na 2 matanda, sobrang hanga sa kanya noon. May anak daw silang 1 albularyo. Lahat ng mga anak nila ay profesional pero ang pagka-profesional umano ni Rod ay sa larangan ng lokal na panggagamot. Pilay, lagnat, bukol, usog, bati, maldisyon, at iba pa. Napapagaling ng kapatid ko. Nasa 17 taong gulang na ata kami nun. At tapos na kami nito sa sekundarya. Pero hindi pa nakakaranas ang kapatid ko ng mas malalim na problema. Nakagaya ng laging sinasabi sa amin ni Aling Sidad, na darating daw ang panahon na may makakaharap kaming may masasamang budi
kagaya namang kukulam. Habang umuusad ang kapatid ko nun, hindi naman ako nagpapahuli. Madalang nang bumisita si Aling Sidad, kaya ako na ang bumibisita sa kanya at nagpapaturo na ako nun ng karunungan. Napangisi pa si Aling Sidad. Inaasahan niya na talaga na darating ang araw na yon. Walang bertudis na hindi ninais magkaroon ng karunungan. Mabuti na lang at pinili ko umano ang panig ng liwanag o kanan. Dahil pwede ko daw piliin nun ng sa kaliwa. Ang kinagandahan pa dyan, ang pag-aaral na lang at hindi na kinakailangan ng basbas. Kusa nang magkakabisa ang kahit anong talandro na gagamitin ko. Gawa ng kumakatawan sa akin ang pagiging mutyanon. Lalo na si Rod nun. Ang mga natutunan ko naman kay Aling Sidad ay tinuturo ko din sa kapatid ko. Mabilis ang pag-angat ng kakayanan ni Rod. Lalo pat likas na sa kanya ang tapang. Ako nun, hindi naman ako matapang talaga. Oo, at parang nasanay na rin ako na may nagpapakita sa amin pero hindi pa rin ako napapanatag. Kinikilabutan pa rin ako. Hanggang sa katagalan, nakakausap na ni Rod ang 4 na bantay. Mantakin niyo, sinabi sa akin ng kapatid ko, naggabay daw namin ang mga yon. Walang sino mang makakapanakit sa amin dahil sa bungad pa lang, haharang na ang mga bantay na ito. Sabat ko naman, Kako, totoo ba yung sinasabi niya? Totoo yung mga sinasabi ko, Luz. Noon pa naman siguro yon, sa katagang tagabantay. Doon palang malalaman mo na yung konsepto kung bakit, di ba? Tsaka may nakilala kong albularyo. Naiiba daw akong albularyo, Luz. At siguro, hindi lang ako dahil na dalawa tayo, di ba? Maraming araw pang lumipas, hanggang sa naging tanyag na talaga ang kapatid ko. Sina Tatay Vic at Nanay ni Risa ay may sariling pwesto na sa merkado ng Kalinog. Yung inaangkat noon na hayop, si Tatay Vic na ang kumakatay dito. May tauhan na rin sila. Masaya si Nanay ni Risa at Tatay Vic sa amin ni Rod. Ano mang gusto namin, susuporta naman nila noon. Kung gaano kabilis ang pag-angat namin ni Rod noon, parang sumasabay din ang swerte. Napakalapitin ng pera sa amin. Katunayan, yung bahay namin na itinayo sa gilid ng bahay nila Rod, pinalaki pa ito. Hanggang sa dumating na ang araw na naging bihasa na ako. At alam kong maging si Rod ay bihasa na rin noon. Hindi ko na madalas nakakausap si Rod dahil lagi na itong wala sa bahay. Kung saan-saan na lamang pumupunta. Partikular ito sa panggagamot. Dalagan na rin ako noon at hindi maiwasang magkaroon din ng pagkagusto sa isang tao. Katunayan, may nanliligaw nga sa akin na kapitbahay lang namin. Itago na lamang natin siya sa pangalang Ferrer. Bali si Rod lang din ang dahilan. Pinagsasabong kasi kaming dalawa ni Ferrer. Gusto ko yung ugali ni Ferrer pero hindi ko pa naiisip noon na magkaroon ng nobyo. Ito namang mga inain na tamain ko. Parang naging kasabwat pa ni Rod. Minsan ay naiinis na lamang ako, kaya hindi ako tumatambay doon sa bahay namin. Bagkos ay doon ako sa bahay nila Nanay Auring. Binubunutan ko ng uban ng mga matatanda doon bilang dahilan. Hanggang sa isang hapon noon, itong si Rod, napansin kong sobrang bigat ng kanyang muka. Nakatulala na para bang may malaking problema. Nakabungad siya noon sa bintana ng silid niya sa taas ng bahay. Tanaw ko naman yon kaya tinawag ko siya at tinanong kung anong problema. Sumimangot lamang ang mukha nito. Pinagsarahan ako ng bintana. Pinuntahan ko talaga siya sa bahay nila. Hanggang sa silid at doon ay kinausap ko siya. Kambal kami at kung may problema siya ay problema ko na rin nun. Hanggang sa nalaman kong may ginagamot pala siyang pasyente. Namatay ito. Ang sabi ko naman nun, kung mamamatay, hindi niya na hawak ang buhay nun.
Baka kinuha na talaga ng Panginoon. Maganda sana kung hanggang doon lang, Luz, sa naiisip mo. Pero nakita ko sa kanilang pamilya ang isang pangitain. Mauubos sila. Ano ka mo? May pangitain ka na? Abay, pareha pala tayo. Ano bang ikinamatay? Ayon kay Rod, barang. Pero ang bumarang, duda siyang hindi tao, kundi isang aswang. May gumamot na umano na albularyo kaso hindi din nagtagumpay kaya nga sumubok din siya. Pero ganun din ang resulta. 4 na manggagamot umano ang tumingin sa pasyenteng namatay. At katunayan noong ginagamot niya ito ay naroroon din ng ibang albularyo. Sinabi ni Rod sa mga ito ang mga pangitain niya na mauubos ang pamilya. Hindi kaagad ako nakapagsalita nun. Napatulala ako panandalian. Hindi nagsisinungaling si Rod. Kilala ko siya. At kung may problema siya ay talagang alam niya ito kung paano lutasin. Pero sa mga sandaling yon, parang dismayado ang kambal ko. Nga pala, hindi na kaila sa akin ang aswang-aswang na yan. Lalo na nang pumasok na ako sa karunungan. Yung mga bagay na hanggang sa kwento ko lang naririnig noon ay nakita ko na rin talaga ito. Hindi lang yung mga gabay namin. Marami. At isa na dito ang mga aswang. May aswang na mabuti. May aswang din na masama. Noong mga panahon pala na nangyayari ito, Sir Seth, ang buong isla ng Panay ay maugong sa mga usaping aswang. Ito nga ang lagi kong ipinagdarasal para kay Rod. Gawa ng natatakot ako para sa kanya. Maaaring magkaroon siya ng inkwentro sa ganung nilalang. At nangyari na nga ito. Anong naiisip mong gawin, Rod? Tanong ko sa kanya. Umiling ang kapatid ko. Tumayo at binuksan ang bintana. Sobrang layo ng kanyang paningin. Alam kong sobrang lalim din ang iniisip niya. Hanggang sa umarap sa akin si Rod noon at hindi ko naman pwedeng pabayaan yun, Luz. Lalamunin ako ng konsensya. Walang alam ang pamilya nila. Oo, at nakapagdalamhati na sila dahil namatayan ng miyembro pero yung pagdadalamhating yun, hindi natatapos doon. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang sinseridad. Napakaseryoso. At alam ko sa sarili ko noon na kung anumang laman ng isip niya, itutuloy talaga ni Rod. Hindi naman din pwedeng pabayaan ko ang kambal ko kaya naman. Tutulungan kita. Huwag ka mag-alala. Anong alam mo? Hanggang sa tingin ka lang naman, di ba? May abilidad ka pero hindi mo naman nasusubukan pa. Magpatulong kaya tayo kay Aling Sidad. Tugon nito. Sabi ko naman ay sapat na ang kalaman ko para makatulong. Si Aling Sidad ay hindi na nakakabisita. Matanda na rin ito. Isa pa, hindi din sigurado kung hihingi kami ng tulong kay Aling Sidad. Gawa ng hindi nga nagawang magamot na mga naunang albularyo yung pasyenteng yon. Ikaw, sa tingin mo, makakatulong ka kaya? Kung yan yung pananaw mo, wala ding pinag-iba kung tutulong ka. Ganon din yung kalalabasan. Mabibigo tayo, Luz. Basta tutulungan kita. Bakit nasubukan mo na ba ako? Saka ka na magbigay konklusyon kapag nasubukan ko na. Nakalimutan mo ba yung sinabi ni Aling Sidad? Ibang-iba tayong dalawa, Rod. Vertudes tayo. At siguro mas malakas pa kapag nagsasabay na tayo. Huwag ka nang sumimangot yan. Hindi nagsalita si Rod pero tumango ito. Doon na ako nagtanong kung taga saan ba ang pasyente at kailan kami pupunta doon. Ay naman sa kakambal ko, taga Dumalag umano. Mag-aakda siya ng araw kung kailan kami pupunta. Ang sabi ko naman sa kanya ay kung pwede sa lalong madaling panahon dahil ang pangitain ay walang takdang oras. Pwedeng bukas kagad, mangyayari ang nasa pangitain yon.
Pero giniit niyang antayin ko daw ang hudyat niya. Wala naman akong magawa noon kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Para sa akin, kahit papano'y napapayag ko na si Rod. Kung may tatanong, malawak na talaga ang kalaman ko sa mga puntong yon. Nasubukan ko na ang abilidad ko, pero mga pahapyaw lang. Yung karaniwang orasyon, nagkakabisa. Ang iba, hinahangad nila na magkaroon ng bisa kaagad. Marami silang pinagdadaanan, debosyon at kung ano-ano pang sakripisyo para lang mabasbasan. Wala pang kasiguraduhan yan. Kahit nga nakatapos ang debosyon, hindi umuubra yung iba. Halimbawa na lamang mga kagiliw. May mga orasyon kayo at alam ko yon. Kasi kultura natin ng ganito. Pero kapag sinasangbit niyo ba, nagkakabisa. Di ba hindi? Lumalaki lang ang iniisip natin na baka nagkabisa kahit wala naman. Kahit anong sagbit niyo dyan sa mga lugar na sa tingin niyo mapanganib, hindi yan uubra. Nilikha lamang yung mga orasyon na yan sa mga taong may malalim na paniniwala. Sa mga taong napagkakalooban ng likas na kakayanan. Sa mga taong nabasbasan ng pahintulot mula sa Ama. At ito ang naisabutin ng mga lokal na tao. Kagaya na lang ng nag-aaral ng karunungan. May pinapalad, pero hindi din ganang kabisa nun. Pero para sa amin ng kapatid ko, umuubra talaga. Siguro hindi lang kaming dalawa. Marami namang katulad namin. Ang iba nga lang ay hindi pa natutuklasan. Malay nyo, sa pagkatao nyo pala, nakakubli dyan ng pagiging bertudes. Malalaman nyo naman yan kapag lapitin kayo ng mga elemento o hindi naman kaya bukas na ang ika-6 na pandaman nyo. Isang pahiwatig gumano yan ng pagiging bertudes pero siguro kung may ganyang sintomas kayo, huwag nyo na lang pasukin pang ganitong gawain. Pagsisisihan nyo lang.